Noong Nobyembre 10, 2021 submarinong Tsino na si Fendoja ang lumubog sa madilim na kailalimang may napakataas na presyon. Narating nito ang saig ng dagat, ginamit ang robotic na braso at itinanim ang watawat ng Tsina sa pinakamalalim na parte ng planeta. Ito ay kilala bilang Challenger Deep na nakabaon sa loob ng Mariana Trench, 35,000 siyam na raang talampakan sa ilalim ng ibabaw. Pero hindi ito nakakagulat. 4 na taon nang may impormasyong paniktik ang Washington na nagpapahiwatig na paparating ang Tsina. Nakita ng gobyerno ng US ang ginawa ng Tsina, naintindihan ang ibig sabihin nito, pero pinili pa ring manahimik. Ang katahimikan ay nagpapakita ng tunay na nangyayari sa pinakakailaliman ng mundo. Lahat ng gobyernong may interes sa Pasipiko ay pareho ang kwentong sinasabi sa publiko. Ang Mariana Trench ay isang inosenteng kuryosidad, isang bagay na pinagtuunan ng pansin ng mga marine biologist. Sobrang lalim at delikado ito, kaya wala nang ibang halaga maliban doon. At least, yun ang pantabing kwento. Mahalaga ang trench dahil sa epekto ng lalim sa tunog at epekto ng tunog sa mga submarino. Noong Abril 2026, nagsasagawa ang US Navy ng classified na pagmamapa sa kanlurang sahig ng Karagatang Pasipiko. Simula 2016, 12 ng misyon ng Tsina, may tao o wala, ang ipinadala sa kailaliman. Pinalakas din ng Hapon, Timog Korea, India at Australia ang kanilang mga programa sa malalim na karagatan sa parehong katubigan. Lahat ng makapangyarihang bansa sa Pasipiko ay nag-i-invest sa parehong maliit at tila walang kwentang bahagi ng dagat. Noong 2024 sinimula ng barkong pananaliksik ng Tsina na Shenyang, Hong-06 ang operasyon. Nagsagawa ito ng mga survey sa humigit kumulang 17,000 milya kwadrado ng sahig dagat sa kanluran ng Guam. Sinusuri nila ang isang reyon na mas malaki pa kaysa sa Switzerland. Ang sonar equipment ng barko ay para sa acoustic modeling, hindi para sa regular na pagmamapa ng sahig dagat. Ipinakita ng ship tracking data na parehong barko ay naglalayag sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Mahalaga ang puwang na iyon. Ito lang ang daan ng Amerikanong submarino mula Pasipiko patungong South China Sea. Lahat ng gobyerno ay nagsasabing walang militar sa gawaing ito. Ayon sa mga eksperto sa hukbong dagat na nag-aral ng pattern noong unang bahagi ng 2026, iba ang kanilang pananaw. Sa opisyal na tala, hindi ito tungkol sa mga karapatan sa pang-ingisda, mas malala pa ang tunay na layunin nito. Ang Mariana Trench ay bumubuo ng 1,600 milyang pilat sa ilalim ng dagat at patuloy pa itong lumalaki. Sa 180 milyong taon, isang tectonic plate ang dumudulas sa ilalim ng isa pa, malalim sa sahig ng karagatan at nagdudulot ng lindol na magnitude 8. Sa kailaliman naroon ang Challenger Deep, pinakamababang kilalang punto sa mundo. Ngunit hindi lang ito ang tanging malalim na bangin dito sa ilalim. Masilangan pa, malapit sa Guam, ang Serrana Deep ay bumabagsak ng mahigit 35,000 talampakan sa kadiliman. Ilang research vessel mula iba't ibang bansa ang nag-operate sa dalawang lokasyon sa loob ng maraming taon. At ang nasa ilalim ng mga iyon ay halos imposibleng malampasan ng buhay. Ang presyon dito sa ilalim ay 16,000 pounds bawat square inch, mahigit 1,000 beses na mas mataas kaysa presyon ng hangin sa balat mo ngayon. Tinatayang 8 tonelada ang dinudurog bawat kwadradong pulgada. Ang isang modernong titanium hull ay maaaring madurog sa wala pang 1 segundo kapag pumalya kahit kaunti lang. Ang tubig dito ay nasa pagitan ng 1 hanggang 4 na degree Celsius, bagya lang sa taas ng nagyelo. Balot ito ng kadiliman at walang sikat ng araw na nakakapasok dito. Isa ito sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. At ngayon, bawat gobyerno ay gusto itong makuha. Ang trench ay nasa gitna ng tunggalian ng US at China sa Pasipiko. Ang Guam at Hilagang Kapuluang Mariana, parehong teritoryo ng Amerika, ay nasa mga 200 milya sa Hilagang Silangan. Ang mga islang iyon ang sentro ng pinakamalaking gamit militar ng Amerika sa kanluran ng Hawaii. Hindi ordinaryong isla sa Pasipiko ang Guam. Isa ito sa mga pinakamilitarisadong bahagi ng lupa sa mundo. Kapag may nangyari sa mga karagatan sa paligid ng isla, ito ay binabantayan ng mabuti. Nandyan ang Andersen Air Force Base, ang tanging base sa kanlurang Pasipiko na kayang permanenteng suportahan ng puwersa ng mabibigat na bomber ng Amerika, ang B-1, B-2 at B-52. Ilang milya lang ang layo ang Naval Base Guam, tahanan ng Submarine Squadron 15 at umiikot na puwersa ng mga submarinong pang-atakeng pinapagana ng nuklear, kabilang ang Virginia class na nagsimulang mag-operate sa isla noong 2024. Sa Pentagon, tinatawag ang Guam na dulo ng sibat. Mga 1,500 misyon ng bomber ang inilulunsad taon-taon mula Andersen. Ang isla ay may malaking reserba ng gasolina, dambuhalang imbakan ng bala at sapat na lakas para maipalawak ang abot ng puwersang militar ng Amerika sa Indo-Pacific sa ilang oras. Binuksan muli ng Marine Corps ang Campo Blas sa isla noong Enero 2023. Tumatanggap na ito ng 5,000 Marines para sa mabilisang operasyon.
Ito ang unang bagong base ng Marines na itinayo sa buong mundo. Sa halos 70 taon may 28 magkakaiwalay na command na nakabase sa Naval Base Guam. Ang aktibidad ng militar sa isla ay nagdadala ng mahigit 1.5 bilyong dolyar taon-taon sa lokal na ekonomiya. Sa tabi ng Guam, may isa pang bagay sa kailaliman na dahilan kaya ito pinagtutuunan ng pansin ng militar. Lugar kung saan hindi normal ang asal ng tunog. Ang pagbabago sa presyon, temperatura at alat ay napapaliko sa mga alon ng tunog sa dagat sa kakaibang paraan. Kumukurba ang signal, lumulutang ang echo at ang ingay ay bumabiyahe ng libu-libong milya sa isang direksyon. Ngunit biglang nawawala sa iba. Sa ilang lalim, ang tunog ay pumapasok sa tinatawag ng Navy na SOFAR Channel, isang patong ng tubig na nagdadala ng ingay sa buong karagatan. Pero ang trench ay lumilika rin ng mas mahalagang bagay, mga shadow zone, mga lugar na hindi inaabot ng tunog. Ang isang submarino na nakatago sa isa sa mga bahaging iyon ay nawawala. Hindi ito matutunton ng sonar mula sa ibabaw. Siguradong hindi rin ito matutunton ng mga eroplano. Ang ibang mga submarino, hindi rin nila ito mahahanap, maliban na lang kung dala nila ang eksaktong lokal na mapa na nagpapakita kung saan naroroon ang mga zone. Ang mapang iyon, ang pinakamahalagang dokumentong militar sa Pasipiko na lihim na binuo ng US sa loob ng ilang dekada. Sinasabi ng mapa sa mga kapitan ng Amerikanong submarino kung saan eksaktong dapat silang maglaho. Sinasabi rin ito kung saan eksaktong kailangang pumunta ang mga submarino ng kalaban para subukan ang parehong taktika. Ang hukbong dagat na may hawak nito ang may kontrol sa lahat, siya ang magpapasya kung sino ang mabubuhay o mamamatay sa anumang labanan sa ilalim ng dagat sa reyon. Nang lumapag ang China sa sahig ng dagat noong Nobyembre 2020, hindi sila nagtanim ng watawat kundi nagtatanong ng estratehikong katanungan. Gaano kalaking bahagi ng mapang iyon ang natutunan na nilang kopyahin? Noong Enero 23, 1960, isang opisyal ng US Navy na nagngangalang Don Walsh ang sumakay sa isang batiscape na tinatawag na Trieste. Kasama niya ang Swiss engineer na si Jacques Piccard. Isang masikip na bakal na bola, 6 na talampakan ang lapad, nakasabit sa ilalim ng dambuhalang tangke na may 34,000 galon ng gasolina. Sinimulan nilang bumaba sa baybayin ng Guam, dahan-dahang lumulubog sa dilim sa ilalim ng Pasipiko. Halos 5 oras ang inabot ng kanilang pagbaba. Sa una, may mga buhay pa sa labas ng bintana. Dumaan ang mga nilalang na nagliliwanag sa dilim habang bumababa ang sasakyan. Sa lalim na 29,500 talampakan, may malakas na kalabog sa sasakyan. Sina Walsh at Piccard ay di alam kung anong nabasag at di na rin nila naririnig ang barko sa ibabaw. Lampas na sila sa puntong imposibleng masagip pa. Isa na lang ang natitirang opsyon. Nagpasya silang magpatuloy. Nalaman nilang ang bitap ay galing sa plexiglass na bintana ng panlabas na lagusan, habang ang crew ay nasa likod ng makapal na bakal na pinto. Mabuti na lang at hindi ito bumigay. Nagtagal sila ng 20 minuto sa sahig ng dagat. Pag-ahon, nakita ng lahat na binabati ng Navy ang dalawang manlalakbay. Hindi nakita ng mundo ang mga pagbasa ng sensor at datos sa akustika na nakuha sa submarino nung araw ding yon at napunta sa mga may otorisadong access lamang. Ang pagsisid ay bahagi ng isang kumpidensyal na serye ng mga misyong kilala bilang Project Neptune na opisyal na isang siyentipikong eksplorasyon. Totoo, pinag-aaralan ng US Navy ang trench bilang kapaligirang akustiko. Ang Office of Naval Research ang namahala sa operasyon at ang USS Lewis, isang destroyer, ay tumulong sa Trieste. Nagbagsak ito ng daan-daang maliliit na pampasabog sa kailaliman at sinukat ang pagbalik ng Echo. Bawat pagsabog ay nagbibigay ng bagong impormasyon tungkol sa trench. Ibinigay nito ang eksaktong lokasyon ng pinakamalalim na hiwa sa sahig ng dag at ang unang totoong sound propagation data mula sa loob ng Ocean Trench. Ang Project Neptune ay pinamunuan ng Navy Electronics Laboratory sa San Diego. May 3 layunin ito: sukatin ang bilis ng tunog sa water column, temperatura at alat sa kalaliman, at suportahan ang pananaliksik sa tunog sa ilalim ng dagat, lalo na para sa SOSUS. Ang Sound Surveillance System ay isa na sa pinakamahal na classified na proyekto sa mundo nung huling bahagi ng dekada 50. Isang malawak na network ng mga hydrophone ang nakalatag sa sahig ng Atlantic at Pacific, tahimik na nakikinig. Ang codename nito sa mga unang dokumento ng Navy ay Jezebel. Gumana ito sa pamamagitan ng paggamit sa SOFAR Channel, ang mismong malalim na patong ng karagatan na tinutulungang maunawaan ng mga misyon ng Trieste. Sa teorya, pwedeng maglakbay ang tunog dito ng libu-libong milya nang di kumukupas. Ibig sabihin, maririnig agad ang mga submarino ng Soviet bago makarating sa tubig ng Amerika. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 50, gumagana ng SOSUS sa magkabilang sahig ng karagatan.
Kayang tukuyin ng bihasang operator sa dalampasigan ng bawat Soviet submarino gamit lang tunog ng propeller nito. Noong Cuban Missile Crisis, natunto nito ang mga submarino patungong Cuba na ang ilan ay pinaniniwalaang may dalang mga nuclear torpedo at nagbigay sa White House ng unang real-time na larawan sa ilalim ng dagat ng banta. Opisyal na kanilalang sistema noong 1991 sa loob ng 30 taon, walang ibang nakakaalam nito maliban sa Navy. Nagbigay ang Trieste sa Navy ng direktang datos mula mismo sa loob ng trench gamit ang mga instrumentong naroon, bagay na hindi kayang gawin ng spy grid. Napunta ang mga datos sa mga lihim na talaan at tuloy-tuloy yon. Sa susunod na 30 taon, patuloy na hinubog ng Navy ang imahe nito ng malalim na Pasipiko sa pamamagitan ng mga programang opisyal na hindi nakatala. Mga autonomous na underwater vehicle, remote sensor, mga nakapirming acoustic array na nakakabit sa ilalim ng dagat. Patuloy na gumaganda ang teknolohiya, lalo ring luminaw ang mapa. Pagkatapos ng Cold War, naitala na ang mga shadow zone hanggang sa bawat talampakan. Alam ng mga kapitan ng submarino ng Amerika kung saan sila pwedeng magtago. Alam din nila kung saan pupunta ang sinumang gagaya sa kanila. Ang nga pa ngayon ang batayan ng dominasyon ng submarino ng Amerika sa Pasipiko. Nagpasya ang Beijing na gusto rin nila nito. Hindi noong 2020 nagsimula ang Deep Sea program ng China nang itanimang watawat, kundi isang dekada bago yon. Ang unang Deep Sea submersible Jiaolong ay pinangalan sa mitolohikal na dragon ng Baha na sinasabing namumuno sa kailaliman. Pinamunuan ito ni Xu Qinan, dating professor sa Shanghai Jiaotong University's School of Naval Architecture, Ocean at Civil Engineering. Sa puntong yon, ilang dekada na siyang nagtrabaho halos buong buo sa maliit ngunit lumalaking mundo ng submersible engineering sa China. Simula mga unang taon ng 2000, dumaloy ang pondo ng Estado ng China sa mga institusyong pananaliksik na hindi kilala sa labas ng bansa. Ang unang prototype ay ginawa sa isang hangar malapit sa ilog Yangtze at noong 2009 handa na ang bangka para sa pagsubok sa dagat. Sinimulan ng Jiaolong ang unang malalim na ekspedisyon nito sa South China Sea noong Mayo-Hulyo 2010. 17 pagsisit ang ginawa, bawat isa ay sumuong ng mas malalim sa mga lugar na bihira pa ring marating ng tao at kadalas ay para pa lamang sa eksperimento. Umabot sa mahigit 12,300 talampakan ang pinakamalalim na misyon na may 3 tao sa loob ng sasakyan. Noong Hulyo 2011 lumampas ang submersible sa orihinal nitong test range at umabot ng halos 16,600 talampakan sa hilagang silangang Pasipiko. Ang robotic arm ni Zhao Long ay nagtanim ng bandila ng China sa sahig ng South China Sea sa nakaraang pagsisid. Nagtanim ito ng isa pa sa 23,000 talampakang lalim sa Mariana Trench. Kahit noon pa, ang kilos na yon ay pahiwatig na hindi talaga tungkol sa agham ang programa. Sa ganong lalim na kakayahan, kayang magtrabaho ng Jiaolong sa halos 79 tuldok, 8% ng karagatan sa mundo. Napabilang ang Beijing sa isang piling grupo. Bago noon, tanging Estados Unidos, Japan, Pransya at Rusya lang ang nakapasok dito. Malinaw sa sinumang nanonood na hindi pa nanaliksik na fleet ang binubuo ng China, kakayahan ng kanilang itinatayo. Gaya ng sa Surface Navy, Space Program at Semiconductor Industry, pamilyar ang kanilang paraan. Pag-aralan ng meron sa Estados Unidos at alamin kung bakit ito epektibo. Pagkatapos, tapatan nito kada plataporma taon-taon. Simula pa lang ang Jiaolong. Noong 2016, dumating ang ikalawang henerasyon ng sasakyan, Shanghai Yongshi, na nangangahulugang mandirigma ng malalim na dagat. Hindi tulad ng nauna nito, halos lahat ng bahagi nito ay gawa na sa loob ng bansa, mga 95% ay gawa ng China. Hindi ito kasing lalim ng Jiaolong, hanggang 14,800 talampakan lang ang kaya nito, pero dinisenyo ito para sa tibay at matagalang operasyon. Maaring abutin ng 10 oras ang mga misyon. Inilunsad din ang Fendoja noong parehong taon. Bawat henerasyon ay mas lumalalim kaysa sa nauna. Mas maganda at angkop na ngayon ang mga kagamitan para sa hukbong dagat ng People's Liberation Army. Sama-sama bumubuo ang mga sasakyang dagat ng flota na may iba't ibang antas. Deep Sea Warrior ang para sa mabababaw na operasyon. Si Jiaolong ay nasa gitna habang si Fendoja ay umaabot sa ibaba. Ang mahalaga ay ang estruktura sa likod ng mga sasakyan. Lantarang tinawag ito ng Beijing na pagsasanib ng sibilyan at militar.
Isa itong direksyon ng pulisya sa ilalim ni Xi Jinping na tinatanggal ang tradisyonal na paghihiwalay ng siyentipikong pananaliksik at kakayahang pangdepensa. Ang mukhang agham dagat sa ibabaw ay, sa disenyo, may iba pang layunin sa ilalim. Pamatagalang estratehiya para matiyak na lahat ng nasa kailaliman ay abot ng bansa. Noong 2016 nakipagtulungan ang pambansang laboratorio ng Qingdao para sa agham at teknolohiyang pangdagat sa Akademya ng Submarino ng PLA Navy. Sabay nilang itinatag ang pinagsamang laboratoryong nakatuon sa Maritime Fusion Research. Pinamunuan ito ni Rear Admiral Da Lianlong, isang siyentipiko ng PLA Navy na nagpakadalubasa sa ilalim ng dagat na pakikidigma. Kinuna ng mga mananaliksik ng laboratorio ang mga sibilyang underwater glider at nilagyan ito ng mga acoustic sensor. Ang mga kagamitang mukhang pang-agham ay naging mga kasangkapan sa anti-submarine warfare. Na magsimula makakuha ng hindi kanais-nais na atensyon sa ibang bansa, ang pariralang civil-military fusion, pinalitan lang ng laboratorio ang kanilang pampublikong pangalan at nagpatuloy pa rin ang trabaho. Nagbigay talumpati ang PLA Navy official sa mga akademikong kumperensya hayagang inuugnay ang deep ocean mapping sa pagiging lihim ng submarino. Binanggit sa mga akademikong papel mula sa programa ang mga gamit militar kasabay ng mga gamit pang-agham. Mahigit isang beses na inilarawan ng Chinese state media ang pagsisikap sa malalim na dagat sa mga terminong militar at sinuri ito ng Washington ng salita sa salita. Kaya naman walang nagulat sa US intelligence community na lumapag ang Fendoja sa halos 35,800 talampakan. Alam nila eksakto ang ginagawa ng bangka. Hindi lang pagkuha ng larawan ang gawain ng submarino. Mayroon itong 2 mechanical na braso, 7 underwater camera, mga sonar, mga hydraulic drill at isang kumpletong acoustic at chemical sensor package. Habang live na ipinalalabas sa State TV ang pagbaba, nagre-record ng datos ang mga gamit na yon. Kinuha ang pressure reading, current vector, daloy ng sediment, sound speed at sample ng tubig sa eksaktong koordinato kung saan papalapit ang pinakamalalim na acoustic corridor sa timog-kanlurang bahagi ng guwahan. Iilan lang sa mga sasakyang may tao ang nakarating sa pinakailalim ng Challenger Deep. Pagkatapos ng Trieste, nanatili ang record sa loob ng 52 taon. Pagkatapos, sumakay si James Cameron, isang direktor mula sa Hollywood, sa sarili niyang Deep Sea Challenger at bumaba ng mahigit 35,000 at 700 talampakan noong Marso ng 2012. Noong kalagitnaan ng 2022, wala pang 30 katao ang nakarating sa pinakailalim ng trench, katulad ng bilang ng mga nakalakad sa buwan. May dahilan kung bakit pinili ng Beijing ang lokasyong iyon, hindi lang dahil sa trench mismo, kundi pati na rin sa mga nakapaligid dito. Ang hugis ng seabed, pagbuo ng mga patong ng temperatura sa haligi ng tubig at akustikong kondisyon mula sa geometriya ng malalim na karagatan, pati ang Guam na mga 200 milya lang ang layo. Sa kabuuan, isa ito sa pinakamahalagang estratehikong kapaligirang nasa ilalim ng dagat sa mundo. Kung nagpaplano ka ng mga operasyon ng submarino, ito mismo ang uri ng lugar na kailangan mong maunawaan ng detalyado. Ang totoong kargamento ay ibinalik ng Fendoja sa mothership nito noong Nobyembre 28. Terabytes ng acoustic at oceanographic data gaya ng ginawa ni na Walsh at Picard, 60 taon na ang nakalipas. Tahimik na nanood ang bansang nag-imbento ng pagbabalat kayo ng gawaing militar bilang agham. Bakit kaya tahimik lang ang Washington? Walang malinis na opsyon ng Estados Unidos na hindi magpapakita kung paano talaga gumagana ang sistema na magdudulot din ng sariling problema. Mahigit 60 taon na buo ang pagkaunawa ng mga Amerikano sa kailaliman ng karagatan sa ilalim ng sinadyang kalabuan. Mukha itong sensiyang sibilyan pero lihim itong pangangalap ng impormasyon. Bawat ekspedisyon ng NOAA na gumagana malapit sa sensitibong mga riyon ay noon pa man may kasabay na aktibidad. Parehong tubig at instrumento pero magkaiba ang layunin. Ang sistema ng pagmamanman sa ilalim ng dagat na umusbong mula sa Sosus ay lubos lang kinilala matapos ang Cold War. Hanggang 1,990, isa ito ay nakatago sa likod ng mga sinadyang neutral na katawagan tulad ng Oceanographic System Atlantic at Oceanographic System Pacific. Sa malaking bahagi ng kasaysayan nito, hindi hayagang kinilala ang mga empleyado bilang bahagi ng misyon ng militar na pagsubaybay. Ang natitirang bahagi ng network noong 2026 ay tinatawag na Integrated Undersea Surveillance System. Ito ay pinapatakbo sa ilang pasilidad at barko, karamihan ay nasa Pasipiko. Pagsapit ng 2026 kakaunti na lang ang mga barkong nakatalaga para sa pagmamanman na nagpapatrolya pa rin sa reyon.
5 barko ang humihila ng mga hydrophone array na milya-milya ang haba sa Pasipiko para makinig sa ilalim ng dagat. Ang trabaho nila ay punan ang mga puwang sa pagitan ng mga sensor sa ilalim ng dagat para mahuli ang mga hindi nakikita ng mga nakatigil na sistema. Mas maliit na ngayon ang mismong command kaysa noong Cold War, pero ang kakayahan ng bawat plataporma ay lumaki ng napakaraming ulit. Kung hayagang tututol ang Washington sa aktibidad ng China sa Challenger Deep, babalik din sa kanila ang parehong tanong. Ano ba talaga ang ginagawa ng Estados Unidos sa mga katubigang yon mula 1,960? Walang administrasyong gustong pag-usapan ito. Ang pananahimik ang nagpapanatiling buo sa panakiptabing. Pero may isa pang problema, ang batas. Ang trench ay nasa internasyonal na katubigan. Walang bahagi ng UN Convention on the Law of the Sea na nagbibigay ng pagmamay-aring militar sa malalim na ilalim ng dagat. Walang kasunduan na nagbabawal sa isang bansa na mag-operate, magmapa o mangolekta ng datos doon, kaya legal ang mga misyon ng China at Amerika. Kung tututulan ng Washington ang operasyon ng China sa Challenger Deep, maaaring magtakda ito ng president na hindi nito kayang akuin. Dahil sa sandaling igiit ng Estados Unidos na ang mga aktibidad sa malalim na karagatan sa internasyonal na tubig ay nangangailangan ng pahintulot, maaaring gamitin ang kamantayang iyon laban mismo sa mga sistema ng Amerika. Kaya nananatiling tahimik ang Washington. Mas mahal ang magsalita kaysa manahimik. Technical, nasa loob ng maritime zone ng Federated States of Micronesia ang Trench, isang maliit na bansang konektado sa US sa pamamagitan ng Compact of Free Association. Noong 2009, idineklara ng Washington ang mga karatig tubig bilang Marianas Trench Marine National Monument, isang protektadong lugar na 75,200 square miles mas malaki sa United Kingdom. Ipinagbabawal ng pagtatalaga ang komersyal na pangingisda at pagkuha ng likas na yaman, ngunit konti lamang ang binabanggit ukol sa siyentipikong pagsisiyasat, pagmamapa ng kailaliman ng dagat, mga sasakyang autonomo o mga gawaing oseanograpiko na may kaugnayang militar doon. Silubukan nilang unawain kung ano ang nagbago, nawala, at magiging itsura ng susunod na dekada ng kompetisyon sa ilalim ng dagat sa Pasipiko. At habang mas lalo nilang sinusuri, mas lalo silang nababahala. Isa sa mga barkong nakakuha ng pansin ay isang sasakyang dagat na tinatawag na Dongfang Hong 3. Opisyal, ito ay pinapatakbo ng Ocean University of China. Pero noong 2024 at 2025 ang mga galaw nito ay hindi na mukhang pang-akademikong pananaliksik kundi mas parang sistematikong pagmamanman. Ang barko ay nagsagawa ng mahigpit na grid survey sa tubig malapit sa Taiwan at Guam, pabalik-balik sa mga rutang ginawa para detalyadong imapa ang ilalim ng dagat. Paulit-ulit din itong dumaan sa mga estratehikong mahalagang bahagi ng Indian Ocean. Pagkatapos, noong Marso ng 2026 naglabas ang Reuters ng isang artikulo na sumusubaybay sa 5 taon ng aktibidad mula sa 42 barkong pananaliksik ng China na kumikilo sa buong karagatang Pasipiko, Indiano at Arktiko. Siyam na eksperto sa digmaang pandagat ang nagsuri sa mga pattern ng galaw. Lahat sila ay nagkaroon ng parehong konklusyon. Hindi ito normal na siyensyang sibilyan. Ito ang mga padron ng pagsisiyasat na ginagawa ng isang hukbong dagat bago ang mga operasyon ng submarino. Ilan sa mga barkong iyon ay orihinal na para sa PLA Navy. Ipinasa lamang ang mga ito sa mga sibilyang operator kalaunan. Ang Xiangyang Hong class ang pinakamadalas na binibigyang halimbawa. Noong Enero 2024 sinuri ng mga mananaliksik mula sa Center for Strategic and International Studies ang 64 na aktibong Chinese research vessels. Mahigit 80% sa kanila ay may palatandang konektado sa militar o may dalawang gamit. Hindi ito aksidente. Noong Marso 2, 2026, si Rear Admiral Mike Brooks, pinuno ng US Office of Naval Intelligence, ay umarap sa US-China Economic and Security Review Commission at inilarawan ang pagbabago sa di pangkaraniwang tuwirang pananalita. Sinabi niya na labis na pinalawak ng China ang operasyon sa pagsisiyasat ng karagatan at tinawag niya itong estratehikong alalahanin. Sabi ni Brooks, ang datos ay nagbibigay sa hukbong dagat ng China ng 3 bagay. Mapa para maitago ang submarino nila, mapa para mahanap ang atin, at eksaktong mga lugar kung saan pwede silang maglatag ng mga sensor o armas sa sahig ng dagat. Iyon na ang pinakamalapit na pag-amin ng Washington sa kung ano talaga ang itinatago ng katahimikan noong 2020. Nahuli ito ng 6 na taon. Sa pagdinig, sinabi ni Vice Almirante Richard Sives na kumikilos ang China para pahinayin ang kalamangan ng Amerika sa ilalim ng dagat.
Mabilis na minomodernisa ng PLA Navy ang hukbo ng mga submarino, pinalalawak ang kakayahang laban sa submarino at nagbubuhos ng malaking pondo sa pagtukoy sa sahig ng dagat at magkakaugnay na pagmamanman. Ayon kay SAFE, sa 2040 pwedeng hamunin ng mga puwersang pang-ilalim ng dagat ng China ang dominasyon ng Amerika sa Pasipiko. Ngunit andyan na ang mga submarino. Mahigit 60 submarino ang pinapatakbo ng PLA Navy at mahigit na nadoble ng mga bagong pamumuhunan sa shipyard ang kapasidad ng produksyon. Ang sentro ng hukbo nila ay mga submarinong pang-atake na pinapagana ng nuclear para sa malalayuang operasyon na sinusuportahan ng mga submarinong may gabay na misail na ginawa para makapagpalawak ng pwersang militar lampas pa sa baybayin ng China. Mahalaga ang bilang, pero hindi yon ang pangunahing alalahanin. Ang mahalaga ay kung saan sila maaaring mag-operate. May pangalan ng Beijing para sa mas malaking plano. Tinatawag itong Transparent Ocean. Layunin nitong gawing lantad ang karagatan para hindi makapagtago ang submarino ng kalaban habang pinananatili ang gayunding kalamangang akustiko para sa mga submarinong Chino. Unang lumitaw ang mga bahagi ng sistemang iyon ilang taon nang nakalipas. Noong 2014 matagumpay na ikinonekta ng Universidad ng Zhejiang ang mga sensor sa sahig ng dagat sa mga istasyon ng pagproseso sa Pampang na naglatag ng pundasyon para sa tuloy-tuloy na pagmamanman sa ilalim ng tubig. Noong Agosto 2025, nagsagawa ang China at Rusya ng pinagsamang ehersisyong pandagat malapit sa Vladivostok. Pinagugnay ng dalawang bansa ang kanilang komunikasyon at nagbahagi ng real-time tracking data, sinusubukan ng isang sistemang lalo pang nagmumukhang otomatikong network ng pag-target sa ilalim ng dagat. Ginawa ito para walang ligtas na taguan ang mga submarinong sumisisid sa kailaliman saan man. Gumawa ang PLA research team ng algorithm para magre-route ang sensor network kapag may sira o natanggal na hydrophone. Tuloy pa rin ang targeting chain kahit may mga nasisira. Karamihan sa mga sensor na yon ay iniladay na yon sa mga lugar na malinaw na militar. May serya ng akademikong papel mula sa Ocean University of China na tumutukoy sa isang bagay na mas nakatukon sa operasyon kaysa sa purong siyentipikong pananaliksik. Ang institusyong namamahala sa Dongfang Hong 3 ay naglabas din ng pag-aaral tungkol sa paglalagay ng acoustic sensor sa kipot ng Luzon. Hindi ito mga sukat sa ibabaw o panandaliang eksperimento. Inilarawan nila ang mga instalasyon sa piling lalim na idinisenyo para manatili sa ilalim ng dagat ng maraming taon at tuloy-tuloy mangolekta ng datos. Iniulat ng Reuters na palihim na pinapalakas ng Washington ang parehong kipot para sa kabaligtarang layunin, hadlangan ang pagpasok ng China sa bukas na Pasipiko. Parehong nakakabali ang galawang hukbong dagat sa isang checkpoint mula magkaibang dulo. Pareho ang dahilan. Hindi bumagal ang Fenduza matapos ang record na pagsisid nito noong 2020. Sa 12 buwan, natapos nito ang 28 pagsisid at nagsimulang gumana kasama ang walang taong sistema na Haidao 1. Malayang gumagalaw sa ilalim ng dagat at natatawid ang mga lugar na di kayang abutin ng karaniwang submersible. Sa 2024, ang mas malaking survey fleet ng China ay namapana ang daan-daang libong parisukat na milya ng sahig ng dagat sa kanlurang Pasipiko. Walang kapantay ang lawak nito sa anumang hayagang siyentipikong programa at maliit lang ang pampublikong record kumpara sa kabuuang resulta. Nakaimbak ang karamihan nito sa mga klasipikadong server. Nagiging arms race na ito sa ilalim ng dagat. Lahat ng kapangyarihan sa Pasipiko na may deep sea program ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar at nasa layong maabot ang mga abanteng base ng Amerika. Hindi ito nagkataon lang. Kaya, saan nga ba ito patungo? Tatlong magkaibang hinaharap ang nagsasanib. Bawat isa ay nagpapataas ng panganib na di kayang lutasin ng pang-ibabaw na diplomasya. Ang una ay ang mundong ginagalawan natin, isang di nakikitang paligsahang geopolitikal sa kailaliman ng karagatan na halos hindi kailanman lumilitaw sa publiko. Pinapabuti ng Washington at Beijing ang kanilang mga sistema sa pagmamapa at pinalalaki ang mga armada ng mga walang taong submersible. Dinadagdagan nila ng mas maraming detalye ang kanilang mga acoustic model at mga mapa ng seabed sa buong Pasipiko. Ang kompetisyon ay hindi tungkol sa teritoryo sa tradisyonal na kahulugan. Tungkol ito sa kung sino ang mas malalim, malinaw at malayo ang nakikita sa estruktura ng karagatan. Bawat kubikong milya ng mapapakinabang ang datos ay nagiging pinag-aagawang kalamangan. Hindi kailanman nakikita ng publiko ang karamihan dito. Walang interes ang magkabilang panig na ipaliwanag ang kanilang laban. Lihim na pinaghahandaan ng mga military planner ang pangalawang hinaharap. Kung magkagulo sa Taiwan, South China Sea o iba pang mainit na lugar sa Pasipiko, dapat kumilos ang mga submarino may nuclear na armas. Sa digmaang yon, ang isang submarino na nasa loob ng heograpiyang akustiko ay halos imposibleng matarget sa ngayon. Ang submarinong nasa labas nito ay maaaring matunton at mawasak bago pa ito makaputok, kaya dito nakasalalay ang kaligtasan.
Sa madaling sabi, ito ang matematika ng nuclear deterrence, kung ano ang natitira matapos ang unang atake at ano ang kayang gumante. Sa panahon ng Cold War, inangkla ng Estados Unidos ang Pacific Nuclear Deterrent nila sa ballistic missile submarines na kayang maglahon ng ilang buwan sa isang pagkakataon. Gumana ang deterrent dahil hindi mahanap ang mga submarino. Kapag natukoy sila, babagsak ang estrateya. Ang 15 taong datos na kinolekta ng Beijing ay hindi lang teorya. Sa labanan, nagiging kapaki-pakinabang ito sa loob ng ilang oras. Tinitingnan ng mga kaalyadong hukbong dagat ang parehong sitwasyon at bumubuo ng sariling konklusyon. Ang Japan, Australia at ang United Kingdom sa ilalim ng AUKUS, ang desisyon ng Canberra na kumuha ng mga submarinong pang-atake na pinapagana ng nuclear ay inanunsyo noong 2021 at itinulak hanggang 2023. Sa papel, ito ay modernisasyon at pagpigil, pero sa pribado, naunawaan na hindi na garantisado ang kalamangan sa ilalim ng dagat sa Pasipiko. Ang mga gumagawa ng patakaran sa Japan na dati umiiwas sa opensibong maritime surveillance ay ngayon ay lantad ng pinag-uusapan ng pagpapalawak ng acoustic sensing. Ang mga kagamitang hindi maiisip na katanggap-tanggap sa politika, 10 taon na ang nakalipas ay itinuturing na yung mahalagang infrastruktura. Nakikita ng mga kaalyadong kabisera ang mga babala at kumikilos na. Ang ikatlong posibilidad ayaw pag-usapan ng kahit sino. Kayanan ng Sina na maabot ang pinakamalalim na bahagi ng dagat at maglagay ng mga drone sa ilalim ng dagat na kayang manatili roon ng matagal sa mismong sahig ng dagat katabi ng teritoryo ng Amerika. Wala pang kasunduan kung ano ang ituturing na mapanlabang kilos sa pandaigdigang sahig ng karagatan. Walang tiyak na mga alituntunin sa pagharap na partikular para sa kailaliman kahit pa may bansa na makakita ng lihim na kagamitan ng iba malapit sa kanilang pasilidad militar. Ang pinakamalapit na may hahambing sa kasaysayan ay ang magulong pagtutunggali sa reconnaissance flight noong unang bahagi ng Cold War. Ang pagbagsak ng kudalawa ni Gary Powers noong 1960 sa Soviet Union ang nagtulak sa magkabilang panig na bumuo ng tahimik na patakaran kung ano ang katanggap-tanggap. Wala pang ganitong insidente sa ilalim ng dagat at wala ring napagkasunduang patakaran kung mangyari man ito. Lumalayo na ang kompetisyon sa mga nakikitang palatandaan tulad ng pagtatanim ng watawat o mga record na pagsisid at lumilipat sa mas mahirap patunayang bagay. Mga sensor na kayang makinig, mga network na maaring mag-usap sa isa't isa, mga plataforma na, sa teorya, ay maaring gumambala o umatake nang hindi man lang umaahon sa ibabaw para matukoy kung ano ang mga ito. Ang may kontrol sa bahagi ng karagatan ay hindi lang may hawak sa mga rutang pandagat at koridor sa himpapawid, kundi pati sa kinabukasan ng digmaang submarino. Pero ang kwentong ito ay hindi talaga tungkol sa Mariana Trench. Tungkol ito sa kung saan talaga naglalabanan ang Washington at Beijing. Noong unang bahagi ng 2026 sentro ng balita ang Taiwan, kontrol sa semiconductor, taripa at pagtatayo ng isla sa South China Sea. Malaking bahagi ng kompetisyon ay nangyayari sa hindi nakikitang lugar. Ang Challenger Deep ang pinakamatinding anyo ng tunggaliang iyon, pero hindi lang yon. Halos 79% ng internet traffic sa mundo ay dumadaan sa mga linyang fiber optic sa ilalim ng dagat. Mahigit 600 kable ang dumadaan sa seabed ng mundo, nagdadala ng halos $10 trilyong ng transaksyong pinansyal araw-araw. Karamihan dito ay nasa mababaw na tubig na madaling abutin at nakita natin kung gaano sila kahina. Ipinakita ng pag-atake sa Nord Stream pipeline noong Setyembre 2022 sa Baltic na pwedeng targetin ang mga mahalagang tubo at kable sa ilalim ng dagat ng walang agarang pananagutan. Ang pagputol ng kable sa Baltic at paligid ng Taiwan mula noong 2023 ay nagdulot ng parehong tanong. Tinuturing na ng Pentagon ang seguridad sa ilalim ng dagat bilang misyon nito. Sinasaklaw ng mga karagatan ng mundo ang 71% ng ibabaw ng planeta. Karamihan sa bahaging yon ng ilalim ng dagat ay hindi pa kailanman na mapagamit ang military grade na katumpakan. Ngayon, nagbabago na yon. May 42 barkong pananaliksik ang China sa karagatang Pasipiko, Indian at Arctic at daan-daang sensor sa ilalim ng dagat. Dumarami ang maliliit na bansang pinapapasok ang Beijing sa kanilang mga katubigan kapalit ng daungan at kalsada. Pumapalag ang US sa pamamagitan ng Office of Naval Research at DARPA at pinalalaki ang hanay ng malalaking sasakyang pang-ilalim ng dagat na walang tripulante. May mga programang tulad ng Snakehead at Orca na idinisenyong gumana mag-isa ng ilang buwan. Orca ang pinakamalaki. Ginawa ng Boeing para sa US Navy, ang unang prototype ay naihatid noong Disyembre 2023. Kasing laki ito ng school bus at dinisenyo para gumana sa ilalim ng tubig.
Ang Orca ay kayang maglakbay ng hanggang 6,000 at 500 nautical miles sa isang misyon, sapat para tawirin ang buong Pasipiko. Matapos mapatunayan ng prototype ang kakayahan, nagpasya ang Navy na bumili ng dagdag na unit at pinalawak ang konsepto lampas sa experimental na plataforma. Sa panig ng Tsina, ang katumbas na ekosistema ng mga unmanned underwater vehicle ay mas malaki ang saklaw na nakakalat sa iba't ibang programa at institusyon. Ang pagkakaibang iyon ang pangunahing pagbabago sa yugtong ito ng kompetisyon. Hindi na lang ito tungkol sa simpleng submarino. Lumilipat ito sa unmanned system, network na platapormang kayang mag-operate ng matagal, palawakin ng saklaw ng mga sensor, at tuloy-tuloy na hubugin ang kapaligiran sa ilalim ng dagat. Inaangkop ng mga mananaliksik na Tsino sa Joint Laboratory sa Qingdao na may bagong pangalan ang acoustic glider para sa anti-submarine warfare. Walang bago sa mismong hardware. Ang nagbabago ay kung paano ito ginagamit. Ang trench, ang pinakamalalim at pinakamahalagang lugar sa karerang ito. Kung sino ang makakagawa ng mas mahusay na acoustic map ay magkakaroon ng mas malinaw na ideya kung makakaligtas ang mga nuclear submarine para makaganti pagkatapos ng unang atake. Iyan ang pinakapuso ng deterrent sa dagat. Kapag parehong naniniwala ang magkabilang panig na mabubuhay ang kanilang submarine, kontrolado ang digmaan. Kung tumigil ang isang panig sa paniniwala, magbabago ang balanse. Noong Nobyembre 2020 ang huling pagkakataon na maiharap pa ang kompetisyon bilang agham. Pagkatapos noon, nag-iba na ang kahulugan. Hindi natanda ng pagtuklas ang watawat kundi ng pagbabago. Simula noon, hindi na mahalaga kung sino ang makarating sa ilalim, kundi kung sino ang nakakakita ng sapat na malinaw para unang makakilos. Iyan ang bahaging hindi pwedeng magkamali ang sinuman. Salamat sa pagsama. Sana nagustuhan mong video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makikita tayo sa susunod sa Map Pack.